Yun na nga, magandang araw sa inyo lahat dyan, mga taga Davao, taga Mindanao, Visayas, Luzon, Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino na nanonood sa atin ngayon. Magandang araw sa inyo lahat, no? Have a great day ahead. And yun na nga, napag-uusapan natin ngayon sa araw na to dito is yung modernization ng pampublikong sasakyan, or yun na nga, transportation modernization dito sa Davao City. Actually, itong public transportation modernization, hindi lang naman talaga dapat Davao City, kundi ito ay throughout the Philippines. Sana talaga na gagawin ni Tatay Digong kung meron siyang regional development ng mga build mga infrastructure project. Meron din siyang yun na nga yung transport modernization program. Yun na nga, i-phase out yung mga jeep, tapos gawing moderno yung mga sasakyan, maaaring mga bus o ano pa man. Kaso nga lang, hindi naman kasi lahat din agree talaga, no? Yun nga talaga ang hindi maganda sa Pilipinas. Lagi tayong divided tayo, no, ng mga basta divided tayo lagi. Kaya nga gusto namin dito sa Davao City maghiwalay. Kami lang mga taga Davao City ang hiwalay ng Pilipinas, hindi kasama sa buong Mindanao, kasi magulo din magulo din ang politics sa Mindanao. Maraming ang mga kurakot na nananalo sa mga probinsya at ibang rehiyon ng Mindanao dahil nga sa tumatanggap ng boto. So mas pinakamalaking bigay siyang mananalo panigurado. Kaya yun, hindi sila deserve na makasama sa Davao City, kasi ang mga tao nagbibenta ng boto, no? Also yung vote buying. So magkada sa Davao City kasi solid talaga yung mga tao dito na suportado ang isang isang partido. Yun na nga, so PDP Laban, Duterte line up. Anyway, so balik tayo sa modernization, no? Dito sa Davao City, sa mga hindi nakakaalam, magkakaroon kami dito ng High Priority Bus System or HPBS. Ang tawag nung huli, pero ngayon binago na siya, like Davao Bus System na gano'n, no? Basta high-tech, modernized, merong tracker, merong GPS devices, gano'n, no? So nagsimula ho yan. Pagkakaalam ko lang sa mga base sa mga komento dito sa mga ng mga taga Davao City, nagsisimula daw yun yung plano na yan, yung effort nagsisimula nung 2014, no, sa time ni Mayor Sara Duterte, hanggang sa nabigyan talaga ng daan, no, or nasimulan noong pagka 2016, yung 2016 to 2017, basta kay Tatay Digong na naas presidency, na nung nabasa ko nung huli is nasa 100 million yata ang allocated budget ng Davao City government, yung Davao City, no, budget funds na magagaling sa syudad ng Davao City, kasi mayaman ang Davao City, walang utang, so may pera talaga, abunda ang pera sa Davao City. Yun nga lang, kailangan mag-remit kami sa Manila. Yun nga nakalungkot, no, 80% mapupunta doon sa Kamaynilaan, kukurakotin ng mga politician. Ang iba naman ay ipapagawa ng mga infrastructure sa Mega Manila, na kung saan ang mga nakatira naman sa mga Mega Manila ang nagyayabang sila na sabi nila mayaman daw ang lugar nila, kawawa daw kami daw ay mga taga-probinsya, taga-bundok lang daw ang Davao. Hindi nila naisip na yung mga infra project na yan na nakikita nila dyan ng mga maganda. For example, yung mga skyway, mga railways, hindi nila alam na yun ay galing din sa pera ng Mindanao, galing sa pera ng Davao o saan pa rehiyon ng southern part of the Philippines. Hindi nila naisip yun, na yun pala ay pera din, yung pinagmayabang nilang mga infra project na magaganda. So yun ang nakalungkot isipin yun. Anyway, so balik ko tayo sa modernization. So magkakaroon kami ng High Priority Bus System. Itong mga nakita ko nyo dito sa amin sa Davao City na piniflexo namin na mga bagong bus naman na Yotong company galing sa China. Hindi yun hindi yun yung magiging hitsura ng HPBS namin. Di hamak na mas maganda pa doon, mas high-end, no, mas high-tech. So yung bus na yan na nakita ko ninyo sa aming mga videos dito sa Davao City, lang ho yan, parang interim Davao City interim bus system, no. Kumbaga for the meantime, pansamantala na wala pa yung pinaka-unit talaga ng HPBS. So yan muna yung gagamitan namin dito na pang transport ng mga pasahero. Dahil nga sa magkaroon na kami ng phase out ng mga jeep ho dito, mga multicab. So may nagsabi nga dito si Flying by Aviation, shout out po sa inyo sir, ma'am. Anong mangyari sa mga passenger jeepneys? Mawawalan ng business at trabaho ang operator. Driver sana mapakinabangan pa rin kasi simbolo ng Pinas ang jeepney. Siguro kailangan lang pamasa ng mga jeepney sa smog. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng smog, baka yung usok-usok, no, yung mga pollution. Anyway, para iwas pollution, kagandahan sa jeepney kasi naka-pick up miski saan. Well, the answer is ganito yan. Tama itong sabi ni Sir Fly by Aviation, o kawawa ang mga driver, operator. Sa ibang lugar siguro. Kasi alam nyo ba, dito sa Davao City, hindi kawawa yung mga driver dito at operator. Alam nyo bakit? Kasi
Ang driver dito sa Davao City na matatanggalan ng trabaho, no? Yung matatanggalan kasi mag-fish out na nga ng jeep. So wala na silang imamaneho. So makakatanggap po sila ng 100,000 pesos cash. Yun ang huli naming huling kausap po yan sa driver. Kasi pagkakalam ko dati nasa 80,000 pesos lang. Tapos yung operator naman nasa magre-range ng 120 to 140 ang kanyang matatanggap na ayuda o basta yung cash, no? Parang separation fee o ano pa matawag dyan. So, hindi rin kawawa. So, ngayon, mas dinagdagan pa ginawang yung 80 na narinig ko dati, naging 100,000 na daw ngayon. So, hindi siya kawawa, no? Fly-by aviation kasi meron silang matatanggap kahit pa paano. Tapos, yung kalahati dyan sa mga drivers and operators, drivers actually, no? Parang nasa mga 10 or 8,000 yata ang mga jeepney driver sa Davao City. Ito lang, akin lang naman to, ha? Parang yun, yun ang narinig ko pala na dami ng driver sa Davao City. So kalahati ho niyan, mga bagets pa yung mga 20s, 30s. So sila po yung pinapa-aral o parang pinapa-seminar, tinitraining sa TISDA or something. Basta yung training o. So once lang ka makapag-training ka daw noon, automatic, isa ka na sa runner-up. O daw dyan, para ka ng, nasa line-up ka na, nasa linyahan ka na ng tatanggapin, i-absorb as magiging driver, magiging operator driver, no? Ng bus. Ganon. So, ibig sabihin, nakatanggap ka ng 100,000, pwede ka pang magtrabaho as driver sa mga buses dito sa Davao City. Kumbaga sila yung walang mag-a-apply na taga-iba. Ganon. Matik, yung mga driver lang talaga na legit na driver sa Davao City, yung regular na mga nagmamanihan ng mga jeepney. Ganon. So, sa mga naman, sa mga operator, mga ari ng mga multicabs, mga jeepney, hindi ko alam kung saan sila, anong gagawin na after. So, panigurado, malaki na rin ipon ng mga yan kasi may ari nga sila ng mga unit jeep. Diba? So, ganyan naman yan, iipon. Anyway, yung naman, yung jeep naman, sabi kasi dito ni Fly-by Aviation na sayang daw yung jeep kasi kasi daw parang icon gano'n, no? Parang simbolo daw ng Pilipinas. Actually, hindi naman kasi jeep yan, sir, eh. Hindi naman multicab ho yan, yung mga sinasakyan masisikip, maliliit, totoo lang. Sobrang ako'y nag-jeep pa rin naman minsan, yung katawag nito, yung mga multicab, ang sakit talaga sa likod, kakayuko. Siguro matanda na, no? Wala na tayo, we're not getting younger na. So, yung mga bulges sa atin, di ba? So, iba na yung kalidad. So, lumalot. Tsaka yung, siguro feeling ko ang taas-taas ko. Siguro ang taas-taas kong tao, ang taas kong mama. Kasi, kaya ko tagang yumuko, alam mo yun, yung yuyuko na, ay nako, ako nasa-stress talaga ako every time na ako sumasakay ng jeep. Ng multicab rather. Yung jeep, okay yun, maluwang yun, malawad. Yung mga biyaheng Panabo City. So, tsaka yung pabiyaheng Toril, Kalinan, or mga Tugbok, ganun. So, yun lang. Ang natin dito, yung napag-usapan na ano mangyayari sa mga jeepney driver kapag ka take over na ang modernization bus. So, the answer is, ito. Huwag kayong mag-alala, hindi kawawa kasi meron silang matatanggap kahit paano. Hindi sila yung parang taid na at basahan na itapon basa-basa na lang, ganun. So, iba ang Davao City, ibahin nyo. Napaka dito, no? Maawain ang namin, LGU, ang aming mga leader, no? Sa LGU of Davao. Hindi sila basa-basang nangiitsapuiran ng mga tao. So, talagang pinapahalaga nila yan, binibigyan ng tulong o ano pa man. Basahin nila, basta iniiwan sa ere, no? Sa sa tingin nyo. So, mag-comment nga kayo dyan sa comment box kung mga taga Davao, ano masasabi dyan, meron ba akong mga sinasabing information na hindi tama, mali, o meron ba akong sinasabing tama, so mag-agree kayo, parang gano'n, no? So, that would be all. Thank you for watching. So, magkakaroon kami ng HPBS. So, yun na nga, finish out na, tinatanggal-tanggal na yung mga lumang jeepney. So, panoorin ho ninyo, pakinggan ho ninyo yung aming usapan ng jeepney driver. I mean, multi-cab driver, jeep driver, gano'n, no? Na nakausap ko tungkol sa ganyang usapin, ganyang bagay. So, kayo nang bahala. Kaso nga lang, Bisaya, ha? So, bear with us, So, sa mga Tagalog na nanonood dyan. So, ganun talaga, no? Hindi ko naman pwedeng kausaping Tagalog yung mga driver kasi Bisaya naman sila. Hindi ko rin sinabi na ako vlogger, ganun. That would be all. So, kayo nang bahala, no? Husgahan kung tama yung sinabi ko, tama yung sinabi ng driver. Mawala niya. Apang nagbayan yung driver yung mga timmer ng driver. Mga gyodo. Masaya rutaan eh. Downtown, masari? Yung Impunciano. Yung Impunciano. Rizal, niya. Mahirap pa sa kinan. Kuhaan ka ng operator ka o driver? Driver. Pilain nyo, ha? 80 yata? Kasos daw. Saga, mayo. 150 ang operator, 140 ana.
Okay kayo. Pati daw barker na daw. Panghapon. Ano na? Oh, ayo mo na. Asa man mo drive ka? Kamo daw ano, kamo daw ang priority daw nga paong nga driver. Dili ay di tanan. Dili tanan, murag katlati lang ana. Ay parasa ng 50 na ang edad. Oo. Nagkama mo kayo nag-budget nag-una sa sunod sumuha nga maayo ba kayo? Okay. Sabot pa sabot, wala ka sa bracket. Oo, hindi ka na magkakaon. Okay. Kung hiring ka rin nga, itil pa taas. Okay. Diba? Ato, diba ito si Sabot pa sabot kung wala mo gipa seminar og kanang kuan. Sarang ipa training ba na seminar? Meaning wala mo appeal sa ma-hire. Sa imo ra man sarili mabili ito. Mao. Wala man ma-appeal kayo. Kaya naging tayo sindo eh. Lay bato ko yato lagi nagka-private property lagi. Nadalan man. Ay, ilang mabuhat yan. Kutong. Dito gobyerno. Ilang na kutong. Okay. Panakan relocation. Pinakaunang relocation. Buhangin Milan, ditigit. Ditigit Milan, buhangin. Dagang kayo mabit na ay. Kita ito mga anak. Dagang kayo ng sila. Yan eh. Wala nang pakyatan yung dagat, na birthday, kasal, binyag. Tapang na yung pakyaw ng bus. Tama. No? Yan ay isa storya nga. Asana ka na mamalingki lagi daw. Oo. May mga nukos. Kasayan. Oo. Good luck. Ato tanawan na to kung sa yagi na. Oo. Sa resulta. Wala lang sa ano siya. Taga-diretso ako ya, panakan. Ano din ko, taga... Bagyan. Pero pansinin mo ang kaning mga lugar, wala man yung mga shop sa una. Mingaw no, di ba kanin? Walay. Wala ko ay. Oo, yung mga establishment ba daga na kayo. Napay subdivision ganin nanungag. Wala na, kaya makayo lugar ko. Oo, ay tamo yung kurang, lugay pa kayo eh. Yan eh. Galing nga, ikaw ako, kasi, magpadagan, mga nilagbas, kayo pala ba? Tama ako para makasakay tanan. Kaya na mga tao, tauli lang. Ito, matagulaon eh. Tama gyud. Ilang kabok? Hindi na po na dapat sila pa rin. Basta, ito lang ang mga mabubudil ba? Oo, Ito tama. mga karaaran tayo, mga nanginingkit. Magtanggalon. Oo, ano ito? Kayo, pagkilabuyan. Ano? Parang pagkilabuyan. Dahil wala na rin tao na makitrabaho. Kaya nasa ginta na ilan. Mo gyud. Okay, buwan, murot lang. Kon namo te akong yung sila kay ila poultry. Ha? Mag poultry handa sila baboyan ana. Ito yun. Patog kabaw. Okay oy, di ba? Kaysa wala. Kanya, lutihan niya, pero wala kay luti, wala kay yuta. Tawag po na limaw. Gani. Vista Verde subdivision. Mura gini sa una. Early 2000. Vista Verde. O panakan location, mga balay-balay. Wala na malay. Karon daghan na pag university. LPU. So, yun ang sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ang translation ho sa pinag-usapan namin ni Kuyang Driver, sabi nga niya ay parang sinabi ang nalungkot siya na mawawalan nga ng trabaho yung mga driver. Tapos hindi man niya nabanggit na yun ang na-appreciate niya ang 100,000 pesos na separation fee or yung parang bayad sa kanila ng hindi ko alam kung sino bayad, LGU ba o yung may-ari ng company. LGU ng Davao or may-ari ng company ng bus. So I don't know So pa-comment nga dyan sa mga hindi ko rin kasi natanong sa driver, hindi niya rin masagot So sa mga nanonood na dyan ngayon na mga taga Davao na may alam kung saan ba nanggagaling yung budget na 100,000 pesos na pambigay ayuda sa mga driver, jeepney driver na mawawalan ng trabaho, tsaka sa mga operator naman na mawawalan ng negosyo na 150,000 naman na matatanggap pa. So let me know in the comment box kung saan galing yung ano yung source ng fund. And ano pa yung mga translation doon. Basta yun lang sinasabi niya, tapos issue din namin saan kaya isasakay yung mga taong mga namamalingki sa bangkirohan public market o uwi ng Panakan o sa o saan ba man na barangay na may bitbit ng mga isda, hipon,
mga crabs, di ba? Kasi yung mga yun, nangangamoy kasi yun, nag-iiwan yun ng amoy, no? Mabahong amoy sa mga sasakyan, lalo na kapag air conditioned. So, yun lang ang napag-usapan namin dito sa Davao City lagi, no? Na mafi-fish out, napakadaming mawawala ng jeepney unit. At sabi rin pala ng driver na hindi din lahat ng mga naka training sa pista, I don't know, basta yung parang para ma-absorb as driver, hindi daw lahat ay makakapasok. Kaya yung iba hanap ng paraan, diskarte para makahanap ng ibang trabaho. Pero yun talaga, ganun talaga ang pag may mga pagbabago, may mga improvements, may mga masasagasaan talaga, lalo na yung mga estilong makaluma, ganun. So, ganun talaga.